Kung isa ka pong crypto trader or investor ni Pi Network, malamang ay napansin mo na ang patuloy na pagbaba ng presyo nito. Sa kabila po ng pag-angat ng ibang mga cryptocurrencies sa market, patuloy po ang pagbagsak ng Pi Network ng halos 6% sa loob lamang ng 24 oras. Ano nga ba ang dahilan nito? Ano po ang ibig sabihin ng pagbaba ng presyo at pagbawas ng buying pressure? At higit po sa lahat, may pag-asa ba pa talagang bumalik ang dating sigla ng Pi Coin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ano nga bang nangyayari dito kay Pi Network? Sa kasalukuyan, ang Pi Network ay nasa ilalim po ng isang matinding selling pressure. Yan, panoorin na rin po ninyo yung aking technical analysis kanina. Yan, ibig sabihin ay mas marami pong traders ang nagbebenta ng kanilang Pi coins kaysa sa bumibili. Dahil dito ay patuloy po ang pagbaba ng presyo nito. Ang isa pong mahalagang indicator na nagpapakita ng ganitong sitwasyon ay ang tinatawag na on-balance volume or OBV. Ayan. Ayan po siya, yung indicator na ito. Ayan, ang on-balance volume. Kitang-kita po natin na pababa yung kanyang line chart. Ang OBV ay isang technical indicator na sumusukat kung malakas po ang pagbili o pagbebenta ng isang asset. Sa kaso po ni Picoin ay bumaba po ito sa pinakamababang price level nito. Ayan, or antas po pala nito. At ito ay umabot sa negative 845.93 million. At ito po ay nangangahulugan na mas maraming traders ang nagbebenta kaysa sa bumibili. Isipin mo na lang, simula pa noong March, bumagsak po ito ng mahigit 2,000%. Ibig sabihin ay halos wala na pong liquidity o sapat na dami ng pera na dumadaloy sa market ng Pi Coin. Ngayon bakit nga ba patuloy na bumababa ang presyo ng Pi Coin? Ayan. Ang isa po sa mga dahilan kung bakit patuloy na bumababa ang Pi Coin ay ang tinatawag po na descending parallel channel. Kaya ano ba ito? Base po sa technical analysis, ito po ay isang pattern kung saan ang presyo ng isang asset ay patuloy na gumagalaw pababa sa loob ng dalawang parallel na linya. Sa madaling salita, mas marami ang traders na nagbebenta at wala pong sapat na buying pressure para itulak pataas ang presyo ng Pi Coin. Simula po noong February 26, kung kailan naabot nito ang kanyang pinakamataas na presyo na $3, hindi na ito nakabangon pa mula sa bearish trend na ito. Ayan, ano nga ba ang mga posibleng mangyari dito sa Pi Network? Ayan, ayon po sa mga eksperto ay meron pong dalawang senaryo na maaari pong mangyari dito kay Pi Coin. Una ay posible daw po itong bumagsak sa presyong 0.62. Dahil sa patuloy na pagbaba ng buying pressure, may malaking posibilidad na mahulog pa ang presyo ng Pi Coin ng hanggang 0.62. Ito po ay mangyayari kung magpapatuloy po ang trend ng pagbebenta ng mga traders at hindi babalik ang kumpiyansa ng mga investors. Yan. Ang pangalawang senaryo ay posible pong umakyat ang Pi Coin sa presyong $1.13 at yan ay sa kondisyon na kung tataas ang buying activity. Yan, kung bigla pong lumakas ang buying pressure, ibig sabihin ay mas maraming traders ang bibili ng Pi Coin kaysa sa magbebenta. Pag nangyari po yan ay may posibilidad na bumalik po ito sa presyong $1.13. Para mangyari po ito ay kailangan po talagang magkaroon ng isang significant event o development sa Pi Network na siyang magpapataas ng demand nito. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Mahalaga pong bantayan natin ang galaw ng presyo ng Pi Network. Kung kasalukuyang meron ka pong holdings na Pi coins, maaring mapilitan ka po talagang magbenta upang maiwasan ang mas malaking pagkalugi. Ngunit kung naniniwala ka po sa long-term potential nito, maaari mo ring gamitin ang pagbaba ng presyo ng Pi Coin bilang oportunidad upang bumili pa ng mas murang Pi coins. Or sa madaling salita ay dagdagan ang ating holdings. Para sa mga baguhan sa crypto trading, ito po ay isang paalala
na hindi po laging pataas ang presyo ng isang token. Kailangan pong suriin nating mabuti ang mga technical indicators bago po tayo pumasok sa isang investment. Ang ganito pong pagbaba sa presyo ay maaring sinyales na hindi pa stable ang market ng Pi Network. At ayan, sa kabuuan, ang Pi Network ay kasalukuyang dumaranas po ng matinding selling pressure. At kung hindi po ito makakahanap ng sapat na buying support, maaring tuluyan pong bumagsak ang presyo nito sa 0.62. Gayunpaman, kung babalik po ang demand, may posibilidad itong makabangon at umabot po sa $1.13. Para sa mga Pinoy traders at investors, mahalaga pong maging maingat sa ating pagdidesisyon. Lagi po nating tandaan na ang cryptocurrency market ay volatile. Maaari pong magbago ang trend anumang oras. Kaya bago po tayo mag-invest o magbenta, siguraduhin po muna nating meron po tayong sapat na impormasyon at saka analysis. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.